Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Ito chismis issue na naman tayo, no. Natatawa ako dito sa isang post, no. Sabing ganon, ah, sabi ganon dito. Ito ay post ni Lycare Personal Essentials. Sabi, a woman's loyalty is tested with her man has nothing. A man's loyalty is tested when he has everything. Skeptical ako sa latest status niya sa totoo lang. Kanya-kanyang kayang-kayang laruin ng mga vlogger ang utak ng Pinoy. True, 'di ba? Napaghahalataan ng mga Pinoy invested sa ganyan mga klaseng vlogger. Hindi na paghahalataan, talagang yan ang kahit hindi lang naman sa mundo ng vlogging, kahit sa teleserye, 'di ba? Kabitan, pati nga sa showbiz hindi na nawawala. Kasi alam mo, nasa DNA ng Pinoy talaga ang chismis. Kahit ako, aminado ako, no, masarap kasing makipag-chismisan. Plastic kayo pagka hindi nyo sinabi yan. Kaya nga tayo nandito, nag-uusap, magchichismisan tayo tungkol dito, di ba? Sabi ganun, di nyo napapansin na halos bawat kibot naka-video na para bang automatic naka-setup na agad mga camera sa bahay. Hindi ba sila naiilang nun? Ang defense kasi ng mga ibang fans ni Sergey Bin, buhay daw kasi nila yan. Kumbaga, lifestyle, livelihood nila, sorry. Livelihood kasi daw nila yan. Ako naman, inisip ko, oo nga naman, hindi naman bawal sa batas yun, nasa sayo naman. Kaya lang, syempre, ito yung dapat maintindihan din ng tao. Kapag laging naka-video, at laging pinapublish, hindi mo maiwasan, maraming masasabi talagang tao doon. Kaya nga, kahit pa sabihin mong social media personality ka, may tinitira ka dapat na para sa iyo For example, ako nagmamask ako kasi kahit pa paano, although na nakita naman na ng iba yung mukha ko, mas maganda kasi every time na vlog ko, ang napag-uusapan lang itong topic lang natin. Kasi pag hindi ako nagmaskara, para kasing ako, ito kasi si Bungo ito Yung nakamaskara na napapanood nyo, si Bungo po ito. Hindi ito yung na nasa tunay na buhay. Kaya isa rin sa purpose, hindi sa sinasabi niya, duwag ka, ayaw mong pakila, ayaw mong mabalikan. Oo, kasama na yun. Pero, mas nangingibabaw ngayon kasi na gusto kong i-separate yung buhay ko sa tunay na buhay. 'Di ba? Basta kapag sa social media si Bungo, 'yan. Pero yung si ako, iba 'yon. Kasi kapag ganito wala ka talagang peace of mind dito Proven na to sa mga artista din, 'di ba? Yung mga artista, sabi natin ang swerte-swerte nila, mapera, maraming fans, 'di ba? Pero ang price nung pagiging famous nila, yun nga, wala silang peace of mind. 'Di ba, lalo na sa Hollywood, may mga paparazzi na sunod ng sunod. 'Di ba, ganun talagang buhay celebrity. Yung pagiging vlogger kasi, modern day celebrity itong mga to Kaya hindi nawawala yung culture ng pakikialaman kahit buhay mo. Kaya dapat pinaghahandaan yung mga ganyang bagay. 'Di ba? Kaya napapansin nyo, every time na may ka-debate ako or kaaway ako, lalo na sa Facebook, pag hindi na masagot yung argumento, biglang tanggalin mo ang maskara mo, tanggalin mo. Ano ko, gago? Hindi ba pwedeng yung argument lang natin ang pag-usapan? Ba't ka nang tanggalin ang maskara? Kasi wala ka nang maiganti sa akin. Kailangan kalkalin mo kung sino ako para may makalkal ka at yun ang igaganti mo sa akin. Gago! Dito lang tayo sa pinag-uusapan natin. 'Di ba? It doesn't matter. Ikaw nga hindi ko kilala 'Di ba? Wala naman akong pakialam kung sino ka Basta ang pinag-uusapan natin, yun nandito sa yung topic natin, dun lang tayo. Anyway, so pagpatuloy natin to,
Ang alam ko, pag ganyan, hanggat maaari, wala ka muna sa social media eh. O social media detox kung tawagin ng iba. Pero who knows, but if totoo man nga, I wish him well soon. So ito, no, hindi na natin i-elaborate. I'm so sure some of you alam na yung istorya nito. So ang bottom line nito, ayan, ng babae daw, di umano, no? Magbasa-basa lang tayo ng konti dito. Ito, may dinilit daw na post last year. Yung katulad niyan, Girl Instinct, no? Ay, sorry, hindi nyo pala nakikita. Girl Instinct daw. Ito, binigyan ng meaning na, alam mo na, mga babae daw, may instinct daw talaga. Pero hindi ako naniniwala dyan. Minsan, kapraningan lang ito ng babae eh. Huwag mo offend sa akin yung mga babae. Minsan kapraningan nyo lang eh. Di ba? Yung mga instinct na yan. Minsan nga yung third eye nyo na yan. Third eye ang tawag ko dito eh. Yung third eye nyo na yan, alam ko ba't tinawag na third eye? Mga bagay na hindi nangyayari, nai-instinctan nyo na eh. Di ba? Yung mga hindi pa nangyayari. At minsan, ewan ko kung saang multiverse nyo na nakuha yung pagdududa nyo. Ganyan talaga yung mga babae minsan. Mga may tililing. No? Bigla na lang may imbentong istorya na ikaw ay nambababae kahit hindi naman. Oh, tututol kayo mga babae. Ganyan kayo eh. May tililing talaga kayo. Next. So ito, no? Nakalagay ito. Una daw si Kelsey, pero di sila nag-work noon. Tapos next si Kenneth daw, kapatid. Ito lang yung nababasa ko Kenneth daw, kapatid na kalo may naganap pa daw sa kotse, nakuhanan sa dashcam. Ang nakita ni Gavin dun na nagsimula na sinalo naman ni Gavin yung girl. At ito pa binigyan pa ng house and lot yung girl, tapos kotse at iPhone 17. Ang lupit eh, no? Tapos, sabi dito, ewan ko kung magiging masaya yung girl na yan. Sabi ganun, anak ba naman ng politician yung girl? Proud na proud eh. Tapos dito, nagbigay daw ng pundo. Proud yung girl. Tas sabi pa niya, nagbigay ng pundo nung election si Sir Gavin para sa tatay niya. Ang sabi pa daw ni Gavin, kaya daw sila nagsasama kay Ate Elma dahil na lang daw sa trabaho. Yun daw ang sabi ni Gavin. Awang-awa din ako kay Ate Elma. Di niya deserve ng ganon yung kabit kasi. Tas yung mga tropa na kabit, alam lahat kasi nung girl ng kwenta. Ito, chismis na chismis ito, men eh. Diba? Ayon sa source, kaya depressed yung idol nyo kasi nalaman niya may bago na yung kabit. Oo nga. Yung kabit niya. Ang chika pa, nabigyan niya ng bahay, kotse, luho, ultimong pagtaguyod sa kampanya ng magulang sa La Union. Pati diamond ring, tindi mo. Grabe. No? Nung una, may nagsabi kaya daw na-depress kasi daw na-booking daw na may kabit. Feeling ko hindi kinaka-depress yun eh. 'Di ba? Ito pwede. May bago na yung kabit, yon. Pwedeng ika-depress talaga yon. Sabi pa sa source, babaeng para sa lahat si Doc na kabit mo. Doktor ba? Tapos nung nag-Macau ka, alone ka, siya nga daw kasama mo, kilalang kilala ka nga daw sa LU. Hindi pinatos ng kapatid mo, hindi rin umukay sa pinsan mo, pero ikaw yung sumalo. Tindi mo talaga, boy. Kaya pala. Sabi pa sa source, ito nagbabasa lang tayo ha. Sabi pa sa source, babaeng para sa, ito continuation yata to. Hindi mo talaga, boy.
Kaya pala every time babawi ka kay Elma, nagkasala ka na pala nun. Tapos ngayon depressed ka dahil may bago na yung kabit mo. Sayang naman mga diamond. Ba't mo kasi, gigipan yun? Di mo tinutularan si ating kulaong 2.0 eh. Yung mga ganyan, iniisi-isihan nyo lang eh. Another Sigbin reveal. Salamat sa buhay ng nag-reveal nito. Pero Elma did not deserve all of this. Enough na, kaya pala hindi ka pa kayang pakasalan. Hindi pala sila kasal. Wala siya ikakaso dyan, men. Pwede siguro bawsi, Pero, ito yung hirap pagka hindi ka pa talaga kasal, eh. Dapat, pinakasalan ka na. Kasi yun yung assurance mo, eh. Diba? Kaya pala hindi ka pa kayang pakasalan hindi dahil breadwinner siya or what shit. Anong breadwinner? Bigyan mo na lang ng tigta 10 million yung nanay mo, okay na yun eh. Ba't kailangan mag-breadwinner ka pa? He's into other woman pala. In other word, hindi sigurado sa'yo. You're with him through ups and downs and since day one. Tapos nung successful na siya, iba talaga pag pera na ang dumami, At iba talaga ang nagagawa ng pera. Linis ng blue up and TikTok. Bilis mag-delete. Money, money, money. Ha, ha, ha. So, may bagong video daw eh. Ito yung bangon ang title. So, ito yun. Nagbabalik. Grabe yung pinagdaanan ko na yun. Lalo na nung na-hospital na ako. Hindi ko akalain na gano'n. Kasi ganun daw po pala pag sobrang pagod ng utak. Sobrang dami. Nakakaisip sa kabit. No, joke lang ha. Wag mo open. Nagjo-joke lang ako. Nagjo-joke lang ako ha. Sorry. Magpatuloy na natin. Hindi naghalo-halo. Hindi ko na makontrol yung nangyayari sa akin. Na to the point na nung bago ko daling ospital, normal naman ako nang pakiramdam ko. Pero nung humiga ako, nag-chills ako talagang. Alam mo yun, namanhid hanggang mukha ko. Tapos akala ko makakapagpahinga na ako pagtapos ko sa ospital. May issue pa palang kabit. Mga ilang araw din ako na wala eh. Joke lang. Sorry, hindi ko mapigilan eh. Nakakatulog, hindi po ako nakakakain. Pero buti na lang andito ang aking nurse. Ay, wow, nag-ayos ko. Ay, sabi ko, ba't nag-ayos yan? Ay, buti na lang andito yung nurse kasi kung di dahil siguro dito, di ko alam kung ano na nangyari sa akin. Kasi mula na-hospital ako, hanggang ngayon hindi po siya umuwi sa kanila. Wala akong live, guys. Parang namang sisingilin mo sa akin. 66 yun. So, ayun, hindi siya umuwi. Siya nag-alaga sa akin. And sobrang lungkot ko din sa nangyari kasi pati siya nadadamay. Kung naiisip niyo, kung natatandaan niyo yung gumawa silang video nila Allen. Oo, yung video. Yung umiiyak siya. Hindi kaya ako natawa. Hindi scripted yun. Hindi kaya ako natawa kasi hindi ko alam sa sarili ko na nasabi ko sa kanya yun na kasi nung time na yun ang nararamdaman ko kasi ang daming na di mo alam sa channel mo in-upload eh. Ay siguro nung time na ginagawa yung video hindi niya alam. Then eventually after na nagbigay siya ng permiso i-upload sa channel niya. Nababasa ko na comment na gusto niya na magpakasal. Ngayon parang pinipressure ko yung sarili ko. Wala naman nung sinabi. Hindi, kumbaga yun nga yung ramdam ng tao. So, parang napipressure sa sarili ko. Sabi ko, love, walayin mo na lang ako kasi ako, hindi pa ako. Parang ganun. So, siya naman, nasaktan. Kaya ganun, una-una. Napilitan magpapakasal dahil sa kumalat na issue. Pero buti, pinapaintindi niya. Pero ang matindi nun, hindi ko naiintindihan that time. Ang hirap, ang tulala. Minsan, kumakain ako, umiiyak. Pag natutulog ako,
Habang ano yung ginagawa ko? Gumagalaw yung pa. Gumagalaw daw yung pa ako nang hindi ko alam talaga kung ano-ano yung nangyayari. Wait lang, hindi, ano nakaka-pressure sa pagpapakasal? Matagal na kayo magkasama niyan. Puro panaginip yung ako. Ano yung At dapat saka, guys, ano mo doon? Ika-stress mo doon? kung nasabi ko na Yung ba yung sila reason? nag-post ng video, kung ba't sila nag-post ng video sila Allen, is para yun sa mental health awareness sana. Kaso ang nangyari ho, marami na nakarelate. Ang dami. Ang nangyari ho, dahil ho ang mga vlog namin ay puro kalokohan, akala po nila, joke lang yun. Akala po Ay, nila hindi prank. yun. Hindi po prank yun, totoo po talaga Totoo nangyayari. yun. At nangyari po talaga sa akin yun. At ang isa pa, na baka ito na po yung huli naming beses na gagawin na mag-post kami ng aksidente o magsabi ng problema sa inyo kasi ang daming haka-haka, ang daming nadadamay. lumalabas. Sabi niya magpahinga kami. Sabi niya magpahinga kami, tapos ang nangyari, nung nagpahinga kami, nung nawala ako, Nahanap na. hiwalay na daw po kami. Guys, hindi po kami naghiwalay, okay? Hindi po kami naghiwalay. Isa pa, isa marami na nadadamay. Yung best friend ko, Si Karen. Diyos ko, yun daw yung reason ba't kami naghiwalay. Yung, Anak na yun. may anak, asawa na po yun, tsaka, Diyos ko, nakita lang nila yung throwback. Pag ba may anak ata, si Sir Alex Pabella nga, niyayaya yung may asawa at anak. Hindi tinatanong, inaano ko lang ha. Picture. Mga picture lang dahil. Yun na daw. Okay? Tapos, yung tropa ko din sa La Union, si Ira. Tropa! Tropa! Ano lumalabas sa TikTok, may nakita rin na kumakain kami na marami, magkatabi lang kami. Hindi dahilan kung ba't kami nag-iwalay. Guys, hindi yun, tropa po yun. Tropa yun, guys. Tropa po namin, alam po ni Elma yun. Kaya, pati si Ma'am Pao, yung sekretary po namin Pati dito. si Lupa, Diyos ko, may asawa na yun. Diyos ko, may asawa po yung kasal po yun. Bakit? Di ba, ano yun? Di ba pwede yun? Kayo naman. Para namang, ano, no? Parang never pang nagkaroon ng may asawang nakipagkabitan. Di ba? Bawal, ano ba yun? I mean, bawal. Hindi ba pwede mangyari yun? Makipagkabitan ng may asawa? Yung asawa po ng kaibigan po namin. Yes. Nalilink sa akin, minsan nalilink kay Kelsey. Hindi lang ako lahat. Invalid. Kay Kenneth, kay Bernel. Diyos ko guys, nakakahiya. Kaya kami, kinontak po namin kagad sila. Kasi hiyang-hiya po kami. Actually, natatawa lang naman po sila sa mga nangyayari. Kaso nga, Kinontak mo pala, sana binidyo mo kasi lahat naman binibidyo mo eh. Ba't yun di mo binidyo nung kinontak? De, joke lang ha. Mamaya may mga fans ni Sir Gaby na na ma-offend. Nagbibiro lang po ako. Sorry kung na-offend ko kayo mga. kaya kasi hindi po nila alam na nadadamay. At hindi lang po yun, marami pang... Sa iba yung mga comment ng tao. Ang dami pong kinokonekta. Kaya baka huli na po namin yun na kasi nakakatakot. Ang daming nangyayaring... Hindi, kasi ganito, no? Tama din naman yung observations niya at napansin niya din. Kasi, 'di ba, yung mga ginagawa niyo, yung mga prank, no. Panoorin niyo na lang po ito, tung pinapakita lang naman nila dito na okay sila. Hindi sila yung taliwas dun sa mga chismis na napag-usapan natin kanina. Okay lang naman yung actually hindi okay Napansin niya din pala na yung mga tao kasi sanay na puro prank ang ginagawa niya tapos bigla magpo-post kayo ng ganon. Tama naman yung yung decision mo na hindi na uulitin yung mga ganong bagay. No? Now, pagdating dun sa mag-uusap tayo regarding dun sa yun nga yung chismis na yung kabit-kabit na yan. Pagdating sa ganun kasi hindi naman natin talaga alam eh. Kahit ba naman itanggi nila, pwede naman sila magplastikan sa harap ng camera eh. Para maisalba lang yung karir ni Sir Gaby. Pwede yun. Hindi ko sinasabing ganun yung nangyari. Pwede naman kasing ganun eh. May mga nangyari ng ganyan na celebrity na nakipagplastikan na lang para maisalba yung karir. Pwede naman yun. Now, ang pinag-uusapan kasi natin, yung mga ganyang problem kasi ay personal kasi yan. Kaya natin napag-usapan kasi yung personal na yan dapat private yan eh.
Kaya lang, bakit natin napag-usapan? Personal pala. Bakit pinag-usapan dito sa channel mo, Bungo? O ano, nakalabas na kasi sa publiko yan. At celebrity ito si Sergey Bin kasi. Pero kung akong tatanungin nyo, no, dapat ba i-big deal ng tao yan? Ganito ang rule ko kasi dyan eh. Kung yung mismong partner niya ay hindi naman apektado sa ganyang bagay, hindi naman nananawagan sa social media ng suporta, no? Yung halimbawa, niloko ako ni Gabing. Suportahan niyo ako. Talagang babaero talaga yan. Manyakis, 'di ba? Makialam kayo, mga nagmamahal diyan sa diyan sa idol nyo. Makialam kayo kasi yung mismong taong dapat maapektuhan ay naaapektuhan talaga at nananawagan sa inyo ng tulong. Pero as long as na hindi naman nilalabas yan sa public, wala tayong pakialam doon, men. 'Di ba? Kung gusto nilang i-private yan, kung totoo man 'yon yung hanggang doon lang tayo. Ngayon napag-usapan kasi natin kasi yung mga chismis nakapubliko na. Pero dapat kahit nga ako nung pinapareakan sa akin yan kung may kabit si Sergey Bin sa akin, ano ngayon? 'Di ba? Hindi ko sinasabing normal 'yon, pero common naman 'yun eh. Lalo na pagka mayaman yung lalaki. Sabi nga ni Tita Marbs, 'di ba? Ganun daw talaga pag mapera. Ang sinisipan ni Tita Marbs yung yung babae. 'Di ba, men? Ibig ko sabihin, common naman 'yan na ng babae talaga pagka mapera. Common, hindi ko sinasabing normal kasi hindi naman talaga normal na mambabae ka talaga at man-cheat ka sa partner mo or sa asawa mo. Hindi normal 'yon. Pero common nangyayari 'yan na hindi na na sa akin, kung sa akin makakarating yon ng babae ito, ngayon, lalaki yan eh. Diba? Hindi ko sinasabing tama yon, pero hindi naman na nakakagulat yung sa isang taong may pera. Diba? Magre-react ako, makikikuyog ako, kapag ito sigurong si ate, yung partner niya, nanawagan. Yun. Pero as long as na hindi apektado to at namamanage niya yung namamanage niya yung issue, no? Na may usapan na kami ng partner ko. 'Di ba? Wala na sa akin problema 'yon. Kung wala na sa kanyang problema 'yon, di wala. 'Di ba, men? Mali, iba kasi ito eh. Iba yung scenario ba? Katulad nung baka mamaya ikumpara nyo kay FLM, sabi din naman ng mga nahinga ni FLM ng pera, wala daw sa kanila 'yon eh. Hindi katulad nun yon. Yung yung ginagawang panloloko nun, kailangan talaga ibulgar sa publiko dahil masyado pang madaming lolokohin. 'Di ba? Yung pambababae kasi yan eh, paano ba 'tong may pagka-private kasi yung nature nung kaso na yun eh. Hindi yan katulad ng pambubudol na na kailangan ikalat mo for awareness. 'Di ba? Kasi ang mabibiktima kasi sa pambababae, ito lang asawa niya. Or pwede din yung babae na Pero 'di ba, men? Lalo na alam din naman nung babae na may asawa din siya. So kung magrereklamo siya dahil may kumabit siyang kabit ay may kumabit pa uling iba, Hindi naman siguro ganun kakapal ang mukha ng kabit na yun. Para siya pa yung magrereklamo. Isa lang ang magrereklamo dun, ito. 'Di ba? Ito si ate. Yun lang ang magiging batayan ko bago ko husgahan or pakialaman tong kasong to. Well, pinakialaman ko na kasi nga unang-una dami nagre-request, no. Tapos ang daming yan, pero as long as na naman sila diyan, hindi naman sila nagsasalpukan diyan habang di okay, walang problema. 'Di ba?
Unang-una, wala naman din perfectong relationship. 'Di ba? Pwede naman kasing, hindi ko naman sinasabing mangyayari yun kasi meron namang mag-asawa dyan, I think, na tumagal na hindi nang bababae si lalaki. Pero, may nangyayari naman kasi talagang ganyan. Inuulit ko, hindi siya normal, pero common naman yung ganyang problema sa buhay may relationship. 'Di ba? Yan lang naman masasabi ko. Hanggang di apektado tong asawa at hindi nanawagan ito ng suporta sa publiko, dapat tayo lahat hands off tayo. Diba? Ang lagay kasi, yung iba, parang daig pa nila yung tunay na partner. Kung maka-away kay Sergey Bin. Daig pa nila yung naanakan. Yung mismong partner nga, itong walang problema eh. Kayo pa yung namimilit na magkaroon ng problema na hindi deserve, di ba, men? Yun lang masabi ko. Hindi ko sinasabing tama yung nangyari, ha. Pero sa akin, inuulit ko, kung walang problema yung mismong dapat mamroblema, hands off dapat tayo doon. Di ba? Kaya nung nakita ko to, parang wala din akong ganang reakan eh. Kasi nga pang personal kasi dapat na problema 'yan. 'Di ba? Oo, masarap siyang pag-usapan dahil chismis nga naman, pero wala akong nakikitang value dun sa naging problema nila. Kung totoo man 'yun, 'di ba? Anyway, so yan lang po ang masasabi ko. Magandang hapon sa inyong lahat.